Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Angel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Nang mga sandaling yun, hindi mahanapan ng kasagutan ni Angel kung bakit halos lahat ng tao sa lugar tila takot sa kanya. 11 taong gulang pa lamang si Angel, kaya naman hindi na maipagkakaila na nagiging bukas na ito sa kamalayan. Nararamdaman na ng bata kung ano ang mga nakikita sa paligid, maging ang mga nangyayari. Kaya naman hinahanapan niya ito ng kasagutan. 3 silang magkakapatid. Si Lorio ang panganay, 22 taong gulang. Si Jojo naman ay ikalawa na 16. Alam ng bata noon, nagiging sentro na siya ng usapan sa lugar. Lalo na kapag napapagala, makikita ang mga taong nagbubulungan habang nakatitig ng masama sa kanya. At yung mga batang kasing edad niya, bigla na lamang nagsisipulasan kung saan naglalaro at tila iniiwasan si Angel. Samantalang kapag ang mga kapatid naman na sina Lorio at Jojo, hindi naman ganon ang pagtrato ng mga kapitbahay. Natanong pa nga ni Angel ang mga kapatid patungkol doon. Sinabi niya ang napapansin. Napatanong kung ano ba ang problema. Hanggang sa nakita ni Angel na tila nagtutulakan ng 2 kapatid kung sino ang magsasalita. May agam-agam sa mukha ng mga ito. Sinabing itanong na lamang sa ama. Ang problema, madalas namang wala si Tatay Jaime sa tahanan. Isang karpintero, maraming ginagampanang proyekto sa iba't ibang lugar. Habang si Nanay Linda naman, tila dinapuan ng sakit sa pag-iisip at hindi na matinong kausap. Lalo na kapag sumasapit ang dapit hapon, doon ito palaging dinadapuan ng sakit. Kung ano-ano na lamang ang sinasabi, sumisigaw, bigla na lang natataranta at nagtatago sa loob ng silid. Kuya Lorio, wala po ba talaga kayong alam? Kasi halata naman pong may tinatago kayo sa akin. Ano po bang meron? Pakiramdam ko, iba ako kumpara sa inyo eh. Kasalukuyan noong naglalakad pauwi ang dalawa, galing sa pangunguha ng mga palakang bukid para maiulam sa gabi. Binabaybay na magkuya ang maliit na daanan na napapalibutan ng mga tanim na palay at kangkong. Bunso, di ko din alam eh. Baka pakiramdam mo lang yun siguro. Huwag mo nang isipin. Walang kakaiba sa'yo. Nananalamin ka naman, hindi ba? Anong nakita mo? Di tao. Anong kakaiba doon? Dagdag ng kuya. Kailangan na nilang magmadali sa paglalakad dahil may dadaanan pa na gulay na ihahalo sa nakuhang mga palaka. Magsasalita pa sana si Angel, ngunit mas pinili na lamang na manahimik. Kahit anong idahilan ng mga kapatid, alam niya sa sarili na merong itinatago sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Sa pagkakaalala noon ni Angel, masama ang panahon. Malakas ang ulan at kasalukuyang sinusumpong ng sakit sa pag-iisip ang ina. Nag-aagaw ang dilim at liwanag ng mga oras na yun. Hindi pa din dumadating ang ama. Naroon sila nakatambay sa beranda. Isang palapag lamang ang tahanan nila Angel at nasa mababang antas ng lupa
Kaya kapag bumabaha, makakapasok ang tubig sa salang nakabungad sa beranda. May hagda na binubuo ng 3 baitang. Papunta yon sa 2 silid ng tahanan. Ang isa ay sa kanilang magkakapatid, habang ang isa naman nakatapat sa tugkaran. Ito yung silid ng mga magulang. O Anghel, doon ka lang sa loob. Ano bang sabi namin sa ganitong oras? Di ba hindi ka pwedeng lumabas? Bantayan mo na lang si nanay sa itaas. Baka kung ano yung ginagawa nun eh. Kami na lang dito. Tsaka mamaya, darating na din si tatay. Tumango naman si Anghel. Nakita niya ang ina na nasa gilid ng bintana. Nakatungtong sa katre at dilat na dilat ang mga mata. Tila may nakikita ito na sobrang nakakatakot. Mabilis namang nilapitan ni Anghel ang ina. Dahan-dahang hinaplos ang likod. Nay, ulan lang po yan. Huwag po kayo matakot. Narito naman po kami. Maya-maya lang darating na din si tatay. Pero hindi nagsalita ang ina. Sa halip, ilang segundo habang hinahawakan ng bata ang likuran, bigla na lamang itong nagpumiglas at tumayo habang nanlilisik ang mga mata. Hindi ko malilimutan ang lahat. Umuulan din noon habang isinisilang ko ang isang bata. Pagkalabas niya sa sinapupunan ko, may halimaw na dumungaw sa bintana at dumukot sa kanya. Takot na takot ako. Iyak ako ng iyak. Nadidinig ko ang anak kong umaatogal at bigla na lamang nawala. Teka lang po, Nay. Kumalma po muna kayo. Umupo lang kayo, Nay. Baka malaglag pa kayo dyan sa bintana eh. Tugon ni Anghel, sabay hila sa ina. Ngunit patuloy itong kumakawala. Nagpatuloy sa pagbanggit ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ang sabi ni Nanay Linda, 2 linggo nilang hinanap ang sanggol. Hanggang sa natagpuan ang bata sa loob ng gubat. Ngunit meron ng kakaiba. Alam nila na kasisilang pa lamang nito. Ngunit tila meron ng sariling pag-iisip. Hindi man nakapagsasalita. Malikot ang mga mata. Sensitibo na tila sinasapian. Muli namang pinakalma ng bata ang ina. Hanggang sa sumunod naman ito sa kanya. Humiga sa kama si Nanay Linda habang nagtatalukbong ng kumot. Hindi na bago kay Anghel ang ganitong sandali sa tuwing sinusumpong ang ina. Ngunit sa pagkakataong yun, mas naging detalyado ang mga katagang binabanggit ni Nanay Linda. May kakaibang pahiwatig na lalong nagpagulo sa isipan ng bata. Inantay ni Anghel na makatulog ito bago iwanan. Hanggang sa maya-maya pa'y bigla na lang nagsisigaw sa labas ang mga kapatid. Nagulat si Anghel dahil tila may nakita itong sobrang nakakatakot. Kaya naman nagmamadaling pinuntahan ng bata ang mga kapatid. Nakatuon ang atensyon ng mga ito sa isang direksyon na kung saan yung daan ay papunta sa gubat. Napatanong si Anghel kung anong nangyayari. Nagkatitigan naman ng mga kuya. Halata sa mga ito na nagdadalawang isip magsalita. Nagtulakan pa ang dalawa. Hanggang sa sinabi ni Jojo na wala. Wala lamang yun at nagkakatuwaan lamang sila ni Lorio. Dito na nabanas si Anghel. Alam niyang may nakita ang mga kapatid. Ngunit itinatago lamang sa kanya. Dagdag pa ang mga katagang binitawan ng ina. Bagaman masasabing wala ito sa tamang pag-iisip. Ngunit bumabagabag pa rin sa kanya ang mga nadinig. Ano po ba talaga? Mas pinapagulo niyo lang yung isipan ko eh. Mga kuya ko pa naman kayo. Si nanay,
Kung ano-ano na lang yung sinasabi. Kayo din, napaka-weirdo nyo. Hirap na ako eh. Naiisip ko tuloy na baka hindi nyo ako kapamilya. Ampun po ba ako, kuya? Wika ni Anghel. Hindi na malayang gumigilid ang mga luha sa mga mata. Hindi nakapagsalita kagad si Lorio at Jojo. Hanggang sa lumapit si Jojo kay Anghel at sinabing mahirap ipaliwanag ang lahat. Sa murang isip ni Anghel, siguradong hindi ito maniniwala. Hindi. Mali ka, kuya. Sa katunayan, madalas na akong tinatanong ni Anghel sa mga gumugulo sa isipan niya. Tingin mo hindi siya maniniwala? Halata naman niya sa mga kilos natin na meron tayong tinatago eh. Ay nako, pero ipangako mo sa akin, huwag mong sasabihin kay tatay. Isasama ko si Anghel doon sa kinatatakutang lugar dito at doon ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Wika ni Lorio. Hindi na nagsalita pa si Jojo. Tumango na lamang ito bilang pagsang-ayon. Sabay talikod papasok ng tahanan. Nang mga sandaling yun, kahuhupa lamang ng ulan. Nakatulala si Anghel at halata na sobrang lalim ng iniisip. Inakbayan siya ni Lorio at pinaliwanag kung ano ang nakita nila kanina ni Jojo. Ayon dito, madalas kapag sasapit pa lamang ang gabi, basta umuulan, nagpapakita ang isang nilalang na tinatawag na balaw. Sobrang bagsik ng itsura at nakakakilabot. Ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng kapitbahay takot kay Anghel. Po, may nilalang? Balaw? Teka, ano naman pong kinalaman ko dyan, kuya? Ano po ba yung balaw? Bukas ko na ipapalam. Basta ipangako mo sa akin, walang magbabago sa'yo. Kapatid ka namin at mahal na mahal kita, bunso. Bagaman may namumuunang kasagutan sa mga katanungan, may agam-agam pa rin siya na baka hindi isiwalat ng kapatid ang lahat. Lalo na't nakikita niya sa mga mata nito na tila naguguluhan at hindi mapakali. Pagkarating ni Tatay Jaime sa tahanan, sobra itong nagtaka kung bakit napakatahimik ng tatlo. Naroon lamang sa sala. Matapos makapagmano ay hindi man lamang nagsasalita. Sa kakaibang presensya ng mga anak, mabilis na pumunta ang ama sa itaas ng bahay. Sinuri ang asawa at baka may nangyaring masama. Ngunit maayos naman itong natutulog sa higaan. Ay nako, kinabahan tuloy ako sa inyo. Akala ko may nangyari na sa nanay niyo eh. Ang tahimik niyo, tsaka parang dinaanan ng bagyo yung pagmuka niyo ha. Karaniwang ulan lang naman yung kanina. May problema ba mga anak? Lalo na ikaw, Anghel. Kasing pangit ng mukha mo yung palakang nakasimangot. Kagad namang nagsalita si Lorio. Wala naman at ayos lang sila. Nagulat lamang kanina dahil sobrang bilis ng pagtaas ng tubig. Ganun ba? Lorio, sumunod ka nga sa akin sa likod. Dito nakaramdam ng kakaiba si Anghel. Samantalang si Jojo naman, kalmado lamang habang nakadungaw sa bintana. Pagpunta ni Lorio sa likod, pasimpleng sumunod si Anghel. Alam niya sa sarili na may pag-uusapan ang dalawa na maselan. Madalas itong nangyayari kapag umuulan sa gabi. Gumilid si Anghel sa dibisyon ng kusina habang unti-unting palapit sa isang maliit na siwang kung saan makikita ang amang nakatayo malapit sa abuhan. Makapigil hininga ang pangyayari. Hindi niya alam ang mararamdaman.
Mananabik ba dapat o matatakot? Hanggang sa nagpakita ba uli? Ano mang sabi ko? Di ba kapag ganong oras at umuulan, huwag niyong palalabasin ng bahay ang kapatid niyo. Nakikita ko naman sa reaksyon niya. Halatang may problema. Atay, pinapasok ni Jojo si Anghel. Sinabihan niyang bantayan si nanay sa loob. Kaso biglaan yung pagpapakita ng nilalang eh. Mantakin mo tay. Sa harap na mismo namin na parang gustong pumasok sa bahay. Kaya ayun, napasigaw si Jojo. Naalarma naman tuloy itong si Anghel. Kaya ayun, lumabas. Mabuti na lang at wala na doon yung nilalang. Tay, naawa na po ako kay Bunso. Araw-araw niya na akong tinatanong. Halata naman na niya eh. May isip na kaya yan. Tsaka nakikita niya sa kapitbahay natin na naiilang sa kanya. Bakit ayaw mo pa kasing sabihin sa kanya lahat tay nang mapanatag si Anghel? Kami tuloy ni Jojo ay namumroblema dahil dyan. Sa pagpapatuloy nito, tila naniniwala na si Anghel sa mga binitawang salita ng ina sa tuwing sinusumpong. Natatakot ako anak. Baka bigla na lang siyang magbago. Hindi ko alam. Wala akong maisip na paraan kung hindi itago na lamang sa kanya lahat. Kapag nalaman niya, siguradong magkakaroon ng malakas na kuryosidad ang kapatid ninyo. Mamaya mawalay pa yan sa atin. Alam mo naman siguro kung anong dahilan. Lalo na ang pagpapakita ng balaw rito. Dito tila binuhusan ng malamig na tubig ang bata. Natulala at tila maiiyak na sa kinatatayuan. Maya-maya pa, nang matapos mag-usap ang dalawa, kaagad nang naglakad ang bata at dumiretso na sa silid. Nakita siya ni Jojo kaya naman sumunod ito sa kanya. Hindi na kita pinuna. Gusto kong malaman mo ang lahat. Alam kong nakikinig ka sa pinag-uusapan nila tatay at kuya. Ganyan sila palagi kapag ganito na umuulan. O kaya naman umaambon lang sa dapit hapon hanggang gabi. Ayaw ni tatay na malaman mo yung patungkol sa pagkatao mo eh. Hayaan mo. Suportado ka naming bunso. Bukas sasama din ako sa inyo kung anong lugar yung nabanggit ni Kuya Lorio. Matulog ka na ha. Yan ang gamitin mong kumot. Makapal yan at hindi ka malalamigan. Oh, bakit ka nakasimangot dyan? Sige na. Sandali po kuya. Ano po bang pupuntahan natin doon? Kasi parang hindi po ako mapanatag. Parang nagkakatotoo yung hinala ko na hindi niyo ko kapamilya eh. Teka lang po, wag ka muna umalis kuya. Sagutin mo muna yung tanong ko. Uy kuya! Ngunit ngumiti lamang si Jojo. Tumalikod sabay labas ng silid. Matagal pa bago matulog sina Lorio at Jojo. Madalas, hindi namamalayan ni Anghel na katabi na pala niya ang mga ito. Naroon sila palagi sa labas at hindi naman niya alam kung ano ang dahilan. Pati ang ama ay naroon din. Nagsisilbing gwardya ang mga ito sa paligid ng bahay. Kinabukasan, matapos makapag-agahan at nakaalis si Tatay Jaime, nakita ni Anghel na nag-uusap si Lorio at Jojo. Naroon ito sa tapat ng tahanan na tila nagtatalo. Ngunit nang makita siyang lumapit, bigla na lamang natahimik ang dalawa. Sasama ako kuya. Alam kong hindi mo sasabihin ang lahat. Natatakot ka rin sa kalalabasan eh. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan. Anghel, aalis tayo mamaya. Ihanda mo ang sarili mo. Ay nako. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Sige na Anghel. Teka, naligo ka na ba? Maligo ka muna. Maganda ang panahon at siguradong mainit ang paglalakbay natin.
Hindi na nagsalita pa si Anghel. Tumango lamang ito bilang pagsang-ayon. Maya-maya na matapos makapaghanda, umalis na ang tatlo. Walang kibuan. Napakatahimik ng panganay at habang papalayo, mas kinakabahan na si Anghel. Hanggang sa hindi na nakatiis ang bata. Kinalabit niya si Jojo at tinanong kung malayo pa ba ang lugar na pupuntahan. Tumugon naman si Lorio at ayon sa kapatid, malayo pa at siguradong hindi magugustuhan ni Anghel ang lugar kapag nakarating na sila roon. 1 oras na silang naglalakad. Tanaw na ng bata ang kabuuan ng abuyog. Nasa tuktok sila ng bundok. Masukal at naglalakihan ang mga puno. Walang maayos na daan. Lahat makitid at ang masaklap. Sobrang putik. Kapag nagkamali ka ng kaunti, siguradong doon ka pupulutin sa baba sa oras na madulas. Habang naglalakad, alam na ni Anghel na malapit na sila sa lugar. Paano ba naman? Nadidinig niya ang pag-uusap ng dalawa kung anong gagawin kung sakaling magpakita ang nilalang. Mabilis na naglakad si Anghel upang mapakinggan ng maigi ang pag-uusap ng mga kapatid. Tuwing dapit hapon lang naman nagpapakita, hindi ba? Siguradong ligtas tayo sa ganitong oras. Basta wag tayong magpapaabot ng gabi. Delikado sa daan. Nagpatuloy lang sa pag-uusap ang dalawa. Nagkukunwari naman si Anghel upang maging malaya ang pag-uusap ng mga kapatid. Alam niya sa sarili na sa oras na makialam siya, siguradong mananahimik ang dalawa. Hanggang sa tumuntong silang tatlo sa napakalaking bato, kung saan tanaw na ang baba na may napakayabong na gubat. Nagkatitigan sina Lorio at Jojo at halos sabay pang tumango sa isa't isa. Anghel, mag-iingat ka. Hindi hamak na mas mahirap ang dadaanan natin. Nakikita mo ba yung makapal na gubat na yan? Sa gitna niyan, diyan namin sasabihin sa iyo ang lahat. Hanggang sa nagsimula na silang bumaba at ng mga sandaling yun, sobrang lakas na ng pagkabog ng dibdib ng bata. Ilang sandali pa, nakarating sila sa dalisdis ng bundok. Sobrang lilim ng lugar dahil sa kapal ng gubat. Nagmistulan itong yungib na tila may nakatirang nilalang. Habang nagpapatuloy sa paglalakad, doon sila huminto sa pinakaliblib na lugar, kung saan may pabilog na espasyo at may namumukod tanging puno sa gitna na ubod ng laki. Nakakakilabot ang lugar. Lahat ng nakapalibot na mga puno, sumasayad ang dahon sa lupa, na tila nakayuko at sinasamba ang punong nasa gitna. Isa itong lawaan na sobrang tanda na. 2 beses ko na ito sa lugar. Yung una at pangalawa. Bata pa ako noon. Siguro nasa 12. Hindi sinasama ni tatay si Jojo. Mahina ang pangangatawan. Nagkaroon ng hindi malamang sakit. Anghel, Bunso, alam mo ba ang dahilan kung bakit naging ganun si nanay? Kung bakit dinapuan siya ng depresyon at humantong sa sakit sa pag-iisip? Dahil yun sa'yo. Halos sumabog ang dibdib ni Anghel na mga sandaling yun nang maalala ang laging sinasabi ng ina sa tuwing sinusumpong. Kagad pumasok sa isipan na maaaring siya ang sanggol na pinanganak noon at dinukot ng nilalang. Lalo na nang magpatuloy sa pagsasalaysay si Lorio. Ayon dito, habang ipinagbubuntis si Anghel ni Nanay Linda, lahat ng kapitbahay hindi na lumalabas ng tirahan. Sa kadahilan ng may kinatatakutan ang mga ito na palaging umaaligid sa bahay nila Anghel.
Tuwing takip silim at kapag may kasamang ulan, doon tuluyang makikita ang kabuuan ng nilalang. Isang balaw na napakalaking halimaw. Ang ulo nito ay sa kalabaw, habang ang katawan ay sa tao. Pero sobrang laki ng kalamnan at palaging galit. Tama si Kuya Lorio. Habang nangyayari yung bunso, nagkasakit ako. Noong ipinagbubuntis ka, doon ako dinapuan ng karamdaman. At nang ipatingin nila ako sa albularyo, meron daw gustong ihatid na mensahe ang balaw. Pagagalingin lamang niya ako sa oras na ipanganak ka at ibigay sa kanya. Diyan siya nakatira. Ang maharlikang balaw na gustong magkaroon ng alagang tao. Sa pagkakaalala ko, nabulabog yung lugar natin. Nagsilikas na yung iba dahil alam nila na iba ang ugali ng nilalang na yun. Kung ano ang gusto, dapat masunod at kapag may nakialam, siguradong may hindi magandang mangyayari. Dagdag pa ni Lorio. Dumulog sila sa albularyong gumamot kay Jojo. Itinanong din kung maaari bang maproteksyonan ang sanggol na isisilang. Nang sa ganon, hindi ito makuha ng balaw. Ngunit umiling ang albularyo. Sinabing walang sino mang makakapigil sa ganitong uri ng engkanto. Ang balaw ay pinakamalakas na lamang lupa dahil protektado ito ng kalikasan. Kaso kung ano man ang kagustuhan ng nilalang, ay dapat mangyari. Dagdag pa ng manggagamot. Sa oras na hindi maibigay ang sanggol, mas malaking gulo ang mangyayari. Lingid ang lahat ng yun sa kaalaman ni Nanay Linda. Hindi naman ito naniniwala noon kahit anong abiso ng pamilya na may gustong kumuhang engkanto sa bata. Nung araw na isinilang ang sanggol, alam nilang naroon na ang balaw sa labas ng tahanan. Ramdam ito ni Tatay Jaime. Kasabay ng malakas na ulan at bawat patak ng tubig ay tila tunog ng umaatungal na malaking halimaw. Pagkasilang ng bata, hindi pa man naiaangat ng kumadrona ang sanggol. May humablot na nilalang mula sa bintana. Wala namang nagawa ang lahat, kundi manigas na lamang ang katawan sa sobrang kilabot sa nakita. Wala din kahit sinong nais na tumulong na kapitbahay upang hanapin ang bata, lalo na ang paghahanap sa halimaw. Natatakot ang mga ito na baka masawi lamang sa oras na makita ang balaw. Kaya naman si Tatay Jaime lamang ang gumalugad sa buong lugar. Hanggang sa mabilis na lumipas ang isang linggo, hindi pa rin nila nakikita ang bata. Gusto na noong sumuko ni Tatay Jaime. Ngunit dahil sa pangungumbinsi ni Lorio, nagpatuloy pa rin ito sa paghahanap. Sumama na rin ang panganay upang kahit papano masuyod ang bawat sulok ng lugar. Hanggang sa napadpad sila kung nasan sila ngayon. Dito nila natagpuan ang bata. Nasa gilid ng malaking puno na nakikita nila sa harapan at maayos ang pagkakalagay. Sa katunayan, masigla ang muka at nakabalot sa tila balat ng kahoy. Ngunit napakalambot sa balat. Kakaiba noon ang presensya ni Anghel, bagaman hindi nagsasalita at nakahiga lamang sa kugon. Ngunit makikita sa mga mata na malikot na tila may sarili ng pag-iisip. Bukod pa doon, nagliliwanag ang katawan. Akma sanang kukunin na ni Tatay Jaime ang bata. Ngunit bigla na lamang lumitaw ang balaw. Galit na galit ang mukha na tila nais silang sunggaban. Nakikiusap ako. Ibalik mo sa amin ang bata. At bilang pagtanaw respeto sa iyo, balaw, gagawin ko ang lahat para maibalik lang sa amin ang bata. Kahit anong ipagawa mo, pagsisilbihan kita.
pagmamakaawa ni Tatay Jaime. Hanggang sa nanlaki ang mga mata nila Lorio at Tatay Jaime. Nang magsalita ang nilalang, malinaw itong nagsalita ngunit nakakakilabot ang tinig. Nananalaytay na sa dugo ng bata ang lakas ko. Bagaman siya ang sanggol na kinuha ko noon, pero hindi na siya nabibilang sa mundo ninyo. Ano bang sabi ko? Gagawin kong alaga ang bata ng sa ganon. Kapag dumating na ang panahon at pagkalaki niya, siya ang magsisilbing tagapagligtas ninyo. Pero pagmamay-ari ko siya at ako ang magdidikta sa kanya ng lahat. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Gusto kong tumulong sa mga tao. Nakikita ko lahat ng mga kaguluhan na pakana ng masasamang tao at mga nilalang nakagaya ng kampo ng dilim. Dagdag pa ng Balaw, hindi niya magagawang manghimasok sa mga tao dahil isa siyang engkanto. Ngunit dahil kay Anghel, magiging tulay ang sanggol upang matahak niya ang mundo ng mga tao nang walang namamagitan. Si Anghel ang batang hiniling niya sa kalikasan, diwata at mga sugo na bigyang pahintulot upang maging kasangkapan na lipunin ang kasamaan. Ang bata ay sugo na nagtataglay ng lakas ng maharlikang bawa, ang pinakamalakas na engkantong gabay ng kalikasan. Hindi mawawala ang bata at sa halip, nasa kanya lamang ito palagi, ngunit iba lamang ang katauhan. Nagulat si Lorio noon. Tila biglang nagbago ang pag-unawa niya sa Balaw. Dahil ayon kay Tatay Jaime, masama itong nilalang. Ngunit dahil sa mga natuklasan, may dahilan pala ang pagkuha ng Balaw sa bata. Ito ay hindi upang gawing alaga lang, kung hindi gamiting kasangkapan na kagaya ng mga alagad ng amang may likha. Ngunit mariing sinabi ni Tatay Jaime na sila na lamang ang magpapalaki sa bata. Kung gano'n naman pala ang dahilan, sila na lamang ang gagabay. Walang mamamagitan at mananatili ang sanggol bilang itinakda. Ngunit hindi pumayag ang Balaw at sinabing magiging peligroso lamang ang kalagayan ng sanggol. Maraming magkakainteres, lalo na ang mga masasamang loob. Bukod sa mga kapitbahay namin, tayo lamang ang nakakaalam nito, hindi ba? Palalakihin ko muna ang anak ko bilang normal na tao nang makaranas man lang siya na maging normal na bata. Sinabi ko nang hindi tao ang sanggol. Nananalaytay na sa dugo niya ang dugo ko. Kung ano ako, magiging ganun din ang bata dahil iisa na kami. Pero bueno, pagbibigyan kita. Magtatakda ko ng panahon kung kailan siya mananatiling normal na tao. Ngunit sa pagsapit ng ika-12 taon, sasabog ang katawan niya ng malakas. Sa panahong yon, ako na ang mag-aalaga sa kanya. Anghel, Anghel ang itatawag ko sa kanya. Yan ang ipangalan niyo sa bata. Mga huling kataga ng nilalang bago iabot ang bata kay Tatay Jaime. Labis naman ang tuwang naramdaman ng ama maging si Lorio. Pero naroon pa rin ang agam-agam na wala na silang magagawa sa oras na dumating ang panahong nabanggit ng maharlikang Balaw. Sa kabila ng lahat, hindi na gumaling pa si Nanay Linda. Mas lumala pa ang depresyon, lalo na nang malaman ang sitwasyon ng sanggol.
Nang mga sandaling to hindi nakakibos si Anghel. Samantalang nagkatitigan naman si Lorio at Jojo. Maya-maya pa, umiyak ang bata at nagpasalamat sa mga kapatid. Ngayon alam na niya ang dahilan kung bakit tila iba siya kumpara sa karaniwang tao. Bakit grabe naman po yung pag-iingat niyo sa akin? Tsaka parang itinatago niyo po ako sa lahat. Dahil yun kay tatay. Kahit nakapanumpa na siya sa balaw, taliwas dito si Tatay Jaime. Lalo na't paparating na ang 12 taon mo, Anghel. Sobrang napamahal ka na sa amin. Napagtanto ni tatay na wag ka na lamang ibigay kaya ginagawa niya ang lahat. Noon, nakakalapit pa ang balaw sa bahay para bumisita. Pero ngayon, meron ng hangganan. Nakahanap ng paraan si tatay para kontrahin ang balaw at hindi na makapasok ng bahay. Kaya ako napapansin mo, sa tuwing dapit hapon ganoon ang paghihigpit namin sa'yo dahil dito lumalabas ang nilalang. Huwag niyong hadlangan, lalo na't kabutihan ang dahilan. Pansarili niyo lamang kapakanan ang iniisip ninyo. Hayaan niyo ang bata na maging ganap na sugo. Wika ng balaw. Nalabis na kinagulat ni Lorio at Jojo. Galing ito mismo kay Anghel. Nakita nilang nakatitig ang bata sa puno at sobrang seryoso. Hanggang sa umabante ng lakad si Anghel. Dito halos magkatakbuhan si Lorio at Jojo. Nang makita ang napakalaking imahe sa likuran ng bata habang naglalakad. Naloko na. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang balaw oh. Nakikita mo ba, Jojo? Tama. Pero paano? Di ba dapat hapon lang siya pwedeng lumabas? Hanggang sa bigla na lang huminto sa paglalakad si Anghel. Dahan-dahan itong humarap sa mga kapatid. Mali. Mali ka dyan, Jojo. Pinahihirapan niyo lamang ang bata. Mula pa noong sanggol siya, kaanib na niya ako. Napagpasyahan ko noon na hindi nakunin si Anghel. Salip, ako na lamang ang sasama sa bata habang buhay. Para na rin makatulong sa pamilya ninyo at hindi na madagdagan pa ang problema. Ito ang kapalit dahil ako ang dahilan kung bakit nagkasakit ang nanay nyo sa pag-iisip. Hindi pagbisita ang pagpapakita ko tuwing dapit hapon at kasabay ng ulan, kundi yan lamang ang oras na kaya kong lumabas sa katawan ng bata para bantayan ang bahay nyo sa gabi. Kaya nga natatawa ko sa tatay nyo. Ginawan pa ng pangontra ang paligid ng bahay. Ang hindi niya alam, kasama nyo na ako hanggang sa lumaki si Anghel. Nang madinig ito ni Lorio at Jojo, makikita sa mga mata nila ang saya. Ngunit meron pa ding agam-agam. Mga kuya, nadinig nyo naman yung sinabi niya, hindi ba? Hindi na ako mawawalay sa inyo, kaya wag na kayong mag-alala. Si tatay naman, pagiging masaya yun pero ang problema, ganun pa din yung trato sa akin ng mga kapitbahay. Dito pa lamang gumaan ang pakiramdam ng dalawa. Sapagkat alam nilang si Anghel na ang nagsasalita, hindi na ang maharlikang balaw. Ngunit ang ipinagtataka lamang ni Lorio at Jojo, bakit tila tanggap ng kapatid ang sitwasyon? Hindi man lamang ito makitaan ng pag-aalala. Sa halip, masigla pa at tila tuwang-tuwa. Bunso, teka, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nagalit matapos mong malaman ang lahat?
Bakit naman po ako magagalit kuya? Ang sa akin lang naman, gusto kong malaman yung totoo. Masaya nga ako dahil sinabi niyo yung lahat eh. Natutuwa po akong malaman na nasa katawan ko pala ang balaw. Kanina lang, nagpahiwatig siya habang nag-uusap tayo. May binulong siya sa akin eh. Humingi siya ng pahintulot na siya muna ang gagamit ng katawan ko. Para siya na yung maglahad ng kabuuang detalye sa pagkatao ko. Mula pa nung sanggol ako. Pero hindi ko pa siya nakikita kuya. Hanggang bulong lang eh. Ano bang itsura niya? Nagpakita ba siya sa inyo kanina? Nakakatakot ba? Natawa naman si Lorio na mga sandaling yun. Bagaman alam na ni Anghel na nasa katawan niya ang balaw, hindi pa rin pala nakikita ng bata ang totoong anyo nito. Naku, huwag mo nang asamin na makita. Pakiusapan mo sana na hanggang bulong lang. Kapag nakita mo yun, naku, siguradong mahihimatay ka sa takot. Nabanggit naman na sa'yo ni kuya eh. Sapat na yun. Baka kasi magpakita din sa amin. Naku, ilagi mo pa naman kasama. Kuya Lorio, wala naman palang silbi yung ginagawa natin sa bahay. Alam pala lahat ng balaw eh. Oo nga eh. Parang gano'n na nga. Para tuloy tayong tanga. Naglagay pa tayo ng mga pangontra eh. Palagi palang kasama ng bata yung balaw. Maya-maya pa, nag-aya nang umuwi si Anghel. Tila nananabik ang bata at makikita sa muka ang labis na tuwa. Hindi naman nagsalita pa si Jojo at Lorio. Hanggang sa makarating sa lugar kung saan tanaw na hindi kalayuan ang tahanan. Nakita nila ang tiyahing si Miling na kapatid ni Tatay Jaime na tila natataranta. Tumatakbo ito habang sumisigaw. Nakaramdam ng pagkabagabag si Lorio, kaya sinabihan niya ang mga kapatid na bilisan na ang paglalakad. Nang malapit na sa tahanan, kaagad silang tinawag ng tiyahin. Natanong ni Tia Miling kung saan galing at nasa peligro ang buhay ni Nanay Linda. Dali, tulungan niyo ko. Mabuti na lang napabisita ko. Naku kung hindi, sigurado't patay na ang nanay niyo. Nakalublob yung ulo niya sa balding may tubig at magpapatiwakal yata. Walang sabi-sabi. Kaagad na pumasok ang tatlo at nakita ang ina na nasa papag. Madaming pasa sa katawan at nakatulala. Nanay, ano bang nangyayari sa inyo? Di ba ang sabi namin, babalik kami kagad? Teka, tignan mo nga Kuya Lorio. Baka may sugat pa sa likod. Ang daming pasa oh. Akala ko yung malaking halimaw. Pero hindi. Basta nakita ko dyan sa kusina. Maitim. Mukhang impacto. Tapos ganito. Nakatayo ang mga buhok. Parang gumagalaw. Ano po? Gawa lang ng isip nyo yan ay. Hindi na naman po kayo uminom ng gamot siguro no. Nagpapakamatay po kayo eh. Hanggang sa muling nagsalita si Nanay Linda na kinagulat ng magkakapatid. Tingin niyo ba nagsisinungaling ako dahil may sakit ako? Tandaan ninyo, tuwing dapit hapon ang sumpong ko lalo na kapag umuulan. Dahil ito sa halimaw na kinatatakutan ko noon pa. Yung sinasabi niyong mahalik ang bawa. Maniwala kayo sa akin mga anak. Iba talaga yung nakita ko sa kusina. Dagdag pa ng ina. Sinakal siya ng nilalang at pumasok ang buhok sa bibig at sa ilong. Hindi makahinga si Nanay Linda. Hanggang sa nanlaban na ito ngunit malakas talaga ang elemento. May sinabi pa ito sa kanya. Itinatanong kung nasaan ang itinakda. Mabuti na lamang at dumating si Tia Miling dahil kung hindi, wala na siya ng mga oras na yun. Ng mga sandaling to, wala sa kanila ang nakapagsalita. Biglang natahimik at makikita sa mukha ang malalim na iniisip. Lalo na si Lorio nang madinig ang katagang itinakda.
Alam niya sa sarili na kung totoo man ang sinasabi ni Nanay Linda, ang itinakdang nabanggit, walang iba kundi si Anghel. Dadalhin na sana nila si Nanay Linda sa pagamutan, ngunit bigla namang dumating si Tatay Jaime kasama ang albularyong si Ismael, ang matandang ermitanyo na laging pinupuntahan ni Tatay Jaime upang ikonsulta ang kalagayan ni Anghel. Ngunit nang makita ang kalagayan ni Nanay Linda, nataranta at kagad nagtanong kung anong nangyari. Samantalang yung albularyo namang si Ismael, bigla na lamang, "Inaaswang si Linda. Teka, hindi ako nagkakamali. Bakas pa sa katawan ng asawa mo ang amoy ng aswang. Pero bakit? Nakapagtataka namang umatake ito sa araw." "Po, aswang. Ang ibig sabihin totoo ang sinasabi ni Nanay. Teka, may sinabi daw sa kanya yung nilalang eh. Nagtatanong kung nasaan ang itinakda." Siniko naman siya ni Tatay Jaime at pinandilata ng mata. Kagad itong napansin ni Jojo at alam ng binata ang ibig sabihin, lalo na nang tumingin si Tatay Jaime kay Anghel. Hindi nakatiis si Jojo at pinuna ang ama. Sinabi ng binata na alam na ni Anghel ang lahat dahil nilahad na nila ang buong katotohanan sa bata at kung saan sila nagpunta kanina. Galit na galit si Tatay Jaime. Nagtanong kung bakit nila pinalam. Nag-aalala ito na baka magbago si Anghel at tuluyan silang iwan. "Tay, tanggap na ni Anghel. Nakausap namin yung balaw kanina. Matagal na palang nakaanib sa katawan ni Anghel ang engkantong yun. Ang pagpapakita niya sa tuwing hapon, hindi para bisitahin si Anghel. Lumalabas lang pala siya sa katawan ng bata para bantayan ang buong bahay. Sanggol pa lamang si Anghel, tay. Nasa loob na ng katawan niya ang maharlikang balaw. Ipinaubaya na niya sa atin si Anghel para hindi na madagdagan ng problema. Hindi na niya kukunin si Bunso. Ang balaw mismo ang sasama sa kanya habang buhay. Di ba nga nasabi ng balaw noon sa'yo, kapag tumuntong sa 12 taong gulang si Anghel, magiging sugo ang kapatid namin, tay. Ikaw kasi, hinahadlangan mo. Para din naman sa kabutihan nyo ng lahat. Huwag na nating pigilan, tay. Total hindi naman mawawalay sa atin si Anghel." Sumabat naman ang albularyo at sinabing tama si Lorio. "Kapag ang tao'y naging alagad ng engkanto, ang engkanto ang magdidikta rito. Pero kapag ang engkanto ay naging alaga naman ng tao, ang tao ang magdidikta sa engkanto. Ang ibig sabihin, susunod kay Anghel ang balaw at poproteksyonan niya ang bata sa lahat ng mga banta. Kumbaga, alalay na ni Anghel ang maharlikang balaw. Nakakamangha. Nabaliktad ang sitwasyon. Mabuti naman pala ang balaw. Akala ko noon masungit. Sigurado naaawa lamang sa inyong pamilya. O kaya naman, yun talaga ang totoong plano ng balaw. Sinubok lang niya ang katatagan ng inyong pamilya. Kailan ba magdodose ang batang ito, Jaime?" Tumugo naman si Tatay Jaime na sa susunod na linggo na. Nanlaki ang mga mata ng albularyo. Dapat bantayan ang bata hanggang sa araw na yon. Kailangan itong madepensahan dahil maraming banta. Maaring hindi lang aswang kundi iba't ibang nilalang at pwede ding mga tao na may masasamang gawain o kaya mangkukulam. Dahil kapag hindi napatay si Anghel, tutugisin ng bata lahat ng masasama. Isang patunay na dyan ng aswang na bumisita kanina. Dito na muna ako mananatili hanggang sa kaarawan ng bata. Habang nangyayari yun, ako na ang gagamot kay Linda.
Hindi siya mapapagaling ng kahit sinong doktor. Kagad namang sumang-ayon si Tatay Jaime. Nagbungkahi kila Lorio na sabay na silang magbantay kay Anghel. Ngunit sumabat ang bata. Ayon sa kanya, hindi na nila kailangan pang mag-abala. Binulungan siya ng balaw at sinabing hindi na niya kailangan ng bantay at pauwiin na lamang ang albularyo. Mas kinakailangan ito ng mga tao kumpara sa bata na may bantay mula pa pagkasilang. Sobrang nagulat si Tandang Ismael. Napailing na lamang at napagtanto na tuluyan ng pumasok sa diwa ng bata ang balaw upang makapagbigay abiso lalo na't nalalapit na ang kaarawan ng paslit. Ngunit imbis na umalis si Tandang Ismael, pinili pa din itong manatili sa tahanan ni Anghel upang matunghayan ang bata kung ano talaga ang magiging resulta sa oras na maging ganap itong sugo. Hayaan mo na ako, Anghel. Total may anak naman ako doon sa bahay na marunong ding manggamot. Pagsapit ng hapon, si Lorio at Jojo ay nasa bungad na ng beranda. Samantalang si Tatay Jaime naman, nasa loob ng silid, sa gilid ng katre at binabantayan si Nanay Linda. Naroon din si Tandang Ismael at si Tia Miling. Habang si Anghel naman, naroon sa sala, nananabik ang bata dahil maya-maya lang ay lalabas na ang nilalang. Lalo pat saktong umaambo ng araw na yon nang makita niya ang totoong itsura ng maharlikang balaw. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagkalabugan sa likod ng bahay. Sina Lorio, kagad sinuri kung ano yun. Hinala na mga kapatid ni Anghel. Baka ang balaw na ito. Ngunit nang makarating sa kusina, bumungad sa kanila ang tatlo at may itim na nilalang. Sing-itim ng dilim na may buhok na lumulutang sa ere. Kagad na pagtanto ni Lorio na ito na yung aswang na humamak sa kanilang ina. Pumasok ng bahay ang dalawa. Sinara ang pinto. Nagsisigaw at mabilis na kumuha ng itak. Ganon din si Jojo. Kumuha ng patalim at nakaumang ito sa tagiliran. Nabulabog ang mga tao sa silid. Ang sabi ng albularyo, huwag lalabas. Hanggat maaari sa loob lamang sila ng bahay. Maya-maya pa, bumubuka na ang bibig ng albularyo. Sabay dura sa kung saan-saan. Isa itong uri ng orasyon na ginagamit bilang pananggalang sa mga masasamang elemento. Hanggang sa bigla na lang lumabas ng bahay si Anghel. Doon ito dumaan sa bintana. Kaya naman nagkasigawan silang lahat. Hinabol pa ni Lorio ngunit hindi niya naabutan ang kapatid. Bigla na lamang itong naglaho pagkatalon sa bintana. Kaya naman wala silang nagawa kundi lumabas na lamang. Baka may mangyari pang masama sa bata. Lalo pat ito ang dapat nilang pinoprotektahan. Si Tatay Jaime at ang albularyo nakabungad sa bintana sa bandang kusina. Halos magkatakbuhan naman sina Lorio at Jojo nang makita ang malaking nilalang. Ito yung balaw. Nasa paanan lamang si Anghel. Nakaharap ito sa mga aswang at tila galit na galit. Si Tatay Jaime at Tandang Ismael, kita sa mukha ang matinding pangingilabot. Hanggang sa naglaho na lamang bigla ang balaw. Kasunod nito ang unti-unting paglapit ni Anghel doon sa tatlong aswang. Kalmado lamang ang bata. Sumunggab ang isang aswang ngunit nakapagtataka. Nabigla na lamang itong sumuray at natumba. Na tila hinampas ng hindi nakikita. Hindi na bumangon pa ang aswang na yon. Habang yung dalawa naman, umangil ng nakakakilabot at sabay ng sumunggab kay Anghel. Kitang-kita nilang lahat
kung paano gumalaw ang bata. Tila bakal na ang bawat pagdampi ng kamay doon sa mga aswang. Napapatungal na lamang ang mga ito sa sakit. Walang kahirap-hirap na pinatumba ni Anghel ang mga yon at hindi pa nakontento ang bata. Habang nakatapak ang paa sa dibdib ng mga ito, binunutan niya ng ulo ang bawat isa, gamit lamang ang isang kamay. Maya-maya pa, humarap sa kanila si Anghel. Nagulat si Tatay Jaime, maging ang albularyo dahil nagniningas ang mga mata ni Anghel na kulay dilaw. Marahan itong lumapit sa magkapatid. Hindi na nakatiis si Lorio at Jojo. Kagad itong tumakbo papasok ng tahanan at doon sa bintana ng sala sumilip. Ano bang sabi ko? Matagal na akong nakaanib sa kanyang katawan. Pinili ko nang sumama sa kanya. Ikaw, Lorio, bingi ka ba? O, ba't kayo natatakot? Huwag niyong pinapainit ang ulo ko. Kanina lang kausap ko kayo sa gubat Keso'y ka-12 daw. Alam niyo, gusto ko nang tumawa kanina pero pinipigilan ko lang. Wala nang inaantay pang panahon upang maging ganap ang bata. Dahil noon nakapagpasya kong sumanib na lingid sa kalaman ng bata. Ganap na si Anghel. Nag-aantay lamang ako ng pagkakataon na isiwalat sa bata ang buo niyang pagkatao. At nakadepende ito sa pasya niyong pamilya. Matagal niyong nilihim sa kanya. Kaya minabuti ko ring manahimik na lang. Ito ay bilang respeto sa pasya ninyo na parang kahangalan. Wika ni Anghel. Maya-maya pa't bumalik na ito sa normal na boses. Nanatiling tahimik silang lahat. Nakikitang takot habang papasok ng bahay ang bata. Hindi naman sa pinagdidiinan ko. Pero kailangan niyong lumikas. Magkakalapit lamang ang mga bahay rito. Humanap kayo ng lugar na pribado para na rin magiging malaya ang bata kapag dumating na ang panahon na magsisimula na itong kumilos. Alam kong maghuhudyat na lamang sa kanya ang maharlikang balaw. At gamit ang katawan ng bata, malayang makakarating sa iba't ibang lugar ang nilalang. Payo ng albularyong si Mang Ismael. Masakit sa parte ni Tatay Jaime ang paglikas sa lugar. Ngunit para sa kanya, ito na lamang ang tanging paraan. Lumipat sila sa mas liblib na lugar, yung walang masyadong tao, walang nakakakilala sa pamilya, yung walang nakakaalam kung sino ba talaga si Anghel. Ang batang may gabay na balaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.